Kaugnay nga ng balitang yan, ngayon makakasama natin live via Zoom ang two-time world champion at ngayon three-time Asian champ, ang isa sa pinaka-decorated jiu-jitsu athletes ng bansa, walang iba kundi si Annie Ramirez. Magandang umaga, Annie. First of all, thank you for always accepting our invites here sa ating programa. And once again, congratulations for another outstanding win sa Asian Championship. Welcome back to PTV Sports. This is Prof. Fee together with Jing. Good morning po. Magandang umaga. Annie, after your win last Asian Beach Games, congratulations. Panalo ka na naman dito sa Asian Championships. Paano ka ba naghanda heading into your title defense dito sa Asian Championships? The usual naman po. Actually, hindi ko nga iniisip na, defending champion ako. So, more on, kung paano ko naghahanda sa mga previous competition, ganun din naman ngayon. Mas nag-update pa ako ng mga dapat gawin, like techniques, kung pwedeng ba itagdag or i-sharpen pa. So, ganun po. Alright, Annie, can you take us through sa naging level ng competition sa Kazakhstan? Tell us more. The usual, mataas yung level kasi Asian level yun eh. So, then, although this time, medyo mas konti yung nasa weight class ko than the usual. I don't know if because of the Asian Games, kasi yung iba, I think, lumipat na sa 52 or umakit ang 63. Kaya yun yung, since yun yung mas focus nila siguro this year, so medyo na kumunti yung tao than the usual dun sa weight category ko. Minsan kasi isa kami sa may pinakamaraming weight category, tao sa weight class ko. Pero yung level, same pa rin naman. Like si Galinan, nakita pa rin kami ni Galinan. Then, may mga bagong player din ng Vietnam. Then, ayun, hindi naman babago yung level ng Asian Championship. Annie, mukhang mga pinalilipat mo ata ng weight class yung mga kalaban mo. Alam nilang babalik ka kasi para depensahan yung titulo mo. Hindi naman. Pero I think strategy din yun. For like yung Mongolia, bumalik na siya ng 52 kasi nga is para sa Asian Games. So I think early weight cut na siya. Then yung isang 57 na isang Mongolia, nasa 63 na. So I think yun nga. Kasi nga sa Asian Games, wala yung 57. So kailangan din nilang siguro strategize na kung ano gagawin sa mga weight na lalaruan nila. Right. So just like you, everybody looking forward as well to the Asian Games na parating sa Setyembre. Pero bago tayo mag-dive deeper sa inyong jiu-jitsu career, why don't we step back and revisit yung sports career mo as a whole? Sa jiu-jitsu ka ba talaga nagsimula or may ibang sports ka pa to start off your sporting career? May ibang sport pa ako. Unang sport ko is swimming. Kasi yun yung parang pinaka-foundation namin. Yun din yung parang gusto ng tatay ko nung time na yun yung pinaka-gusto ng sport muna namin. Kasi parang para sa kanya, pag nag-swimming ka or marunong ka mag-swimming, parang life-saving na kahit ka pupunta, hindi ka basta-basta malulunod, yung mga ganon. Then, after a while, nung marunong na ako mag-swimming, sa province yun, so lumuwas kami ng sumunod ako sa mga kuya ko na nandito sa Muntinlupa na sila naman, mga gymnastics sila that time. They're part of the national team ng gymnastics. Then ako, ang ginagawa ko noon, as I remember, parang nag-summertime ako ng judo for a while. Dinaanan ko lang. Then after ng mag-judo, ng gymnastics din ako, like for 4 years, I guess. After ng gymnastics, bumalik ulit ako ng swimming, mga 3 years. 3 years, nag-competition ako ng regional. Bumalik ako sa probinsya kasi noon. So, nag-regional meet ako. Hindi ako nakapagpalarong pang bansa. Isa yun sa mga dream ko nung nasa swimming ako. Then, after ng swimming, nag-lay low ako. Parang 1 to 2 years ako hindi nag-sport. Then, bumalik ulit ako ng judo nung second year high school ako. Sa Muntinlupa. Then after that judo, yun tuloy-tuloy na. From judo, after ko ng UAAP career ko, na jiu-jitsu naman ako.
Okay, I've seen the journey here, no, from swimming to judo, swimming, judo, and jiu-jitsu. Okay, we want to know, syempre, for the sake of all our viewers, in terms of, lalo na sa ating mga MMA fans, ano yung pinagkaiba o pagkakaiba ng judo at ng jiu-jitsu? Almost similar naman. Ang pinagkaiba lang is the rule set, like yung takedowns. Sa judo kasi, pwedeng matapos or may knockout throw. Sa jiu-jitsu naman, kahit na ilang beses mong ibato yung tao, as long as hindi siya nagstay ng 3 seconds sa mat, walang points. Advantage lang yung makukuha. Then, ang jiu-jitsu may mga putlocks, may wrist lock, gano'n. Sa judo, hindi mo pwedeng gawin yun. Although, it's part of the, na parang old school rules, pero hindi siya pwedeng for competition or for training. Pero part siya ng kata. Parang, almost same lang, parang anak ng, sa history is anak talaga ni Jiu-Jitsu si Judo. So yun, pero iba lang yung rules set talaga for competition. I see. So there are huge similarities between the two. Now, after your last Asian Championships, kinredit mo ulit si Coach John Bailon for the support he gave you, no? So, gaano ba kalaki ang naging contribution ni Coach John sa karera mo as an athlete? Sobrang laki kasi parang before nasa judo ko, bago ko siya na-meet or bago ko siya naging mentor, hindi naman ako masyadong nag-i-aim for something big. And then along the way, nung naging mentor ko na nga siya, doon nag-start lahat na doon niya ako ginay. Hindi lang paano maging judoka. I mean, paano yung physical, like yung mga techniques, gano'n. Pero pati na rin yung mindset kung paano nag-iisip ang isang athlete. How the athlete should be. Paano ka maging disiplinado, ano yung mental mo, or paano ka mag-isip, especially the mental toughness. Yung discipline sa mental toughness, yung isa sa pinaka talagang tumatatak sa akin every time na may mga sinasabi siya. Yung being on time, sa training, kunyari, no matter what happened, kailangan before the training start, nandun ka na. Then, pag nagtitraining, ano yung ginagawa mo, parang kailangan seryoso ka, gawin mo meaningful, with intention yung training time mo, na hindi mo siya sasayangin every time na sa training ka. Then, pag during the competition, ano yung mindset mo, sobrang dami niyang naitulong sa akin in terms of how to be an athlete. Kasi yun naman, pinagdaanan niya yun eh. So, naging Olympian siya. Then, 9 times straight gold medal siya ng SEA Games. So, para magawa mo yun, kailangan mong maging different kind of athlete talaga. So, for me, kung ano yung narating ko ngayon is more because dahil binigay ng Diyos yung isang tao na magtuturo sa akin ng mga yon, how to be like that. True coach dyan. So, sobrang thankful ako and grateful ako na may isa akong mentor na katulad niya. That's good to know, Annie. Well, we also understand while you remain the gold standard in Asia and also one of the most decorated jiu-jitsu athlete ng bansa natin, you also mentioned sa isang interview mo yung challenger mindset. How this mindset works for you? It's working kasi talaga kasi parang rather than dwelling dun sa pagiging champion, parang since sabi nga ni coach, pag tinanggal mo yung medal mo, tapos na yun. Ano ka na ulit, challenger ka na. So since iniisip mo na challenger ka, so yung working hard, yung paano ka mag-prepare, same pa rin kung paano ka nag-prepare before. Like, kung masyado mong iniisip yung magiging champion mo, or champion ako, Asian champion ako, may possibility na dumating yung time na, champion naman ako, bakit ko kailangan gawin yan? Bakit ko kailangan gawin to? O bakit hindi ko kailangan maging on time? Kasi champion naman ako, kaya akong i-bypass lahat kasi champion ako. Parang ganun. May possibility na ganun. So, ayoko ng ganun. So, in the same time, malaking bagay din na ganun yung mindset ko. Kasi parang the way I see some people, so, minsan nagiging napupunta sa head nila yung panalo. So, ayoko maging ganun. So, ako gusto ko
yun lagi, with the guidance of my mentor. So, lagi kong inisip yung pagiging challenger. At nakakatulong yun sa akin. Kasi tingin ko naman, with that kind of mindset, through result, lumalabas yun. Kasi nga, lagi akong challenger, lagi akong aim for more, aim for kasi hindi siya pumapasok masyado sa isip ko. I celebrate my wins, pero not too much. Your feet firmly planted on the ground, natanggal mo na yung medal mo, and I'm sure you're looking ahead sa mga susunod mo na mga competition. No? Pero focus muna tayo dun sa Asian Championships na nakakakuha mo lang ng gold medal. Kaano kalaki para sa'yo yung panalo na to na depensahan mo ulit yung titulo mo at third time mo na manalo ng gold in the Asian Championships? Malaking bagay siguro somehow kasi parang siya, good tune-up siya for the Asian Games since the Asian level, same lang. Then most of my, although a different weight class for the upcoming Asian Games, pero I mean, mas higher weight lang siya, so what more na lang pag bumaba ako. So I think this will add a good feeling din. Then, ayun, syempre, masaya din kasi parang mahirap mag-medal sa Asian eh. So, ayun, malaking bagay din. Malaking bagay sa akin yung pag-gold sa Asian Championship. Alright, Annie, I understand the World Championships will be happening on Abu Dhabi, United Arab Emirates, UAE this coming August. How's your preparation para sa World Championships? As soon as a night after na lumapag kami. I mean, umuwi kami ng bansa, I think, July 21 ng midnight. So, kinabukasan noon ng night, nagbalik na ako sa training. Medyo hindi lang sobrang hard, parang medyo syempre hindi naman sobrang. Kasi kababalik lang din pagod, may mga nararamdaman din sa katawan, medyo may masakit din yung mga So, ang importante lang kasi is to stay on the weight eh. So, then yung condition naman, nakapag-peak naman before the Asian Championship. So, medyo tamang timpla lang ng training, not too hard and not too light. So ayun, back to training na rin ulit kami kasi nga on August 4, alis din kami for World Championship. The grind never stops for Annie Ramirez. Now, kanina nag-zoom out tayo para tutukan yung past mo as an athlete. Let's again take a bird's eye view and tatanungin lang kita, no? Ano nga ba para sa'yo ang biggest dream mo for the sport of Jiu-Jitsu sa Pilipinas? Siyempre, biggest dream ko is to, number one, siguro maybe for the Jiu-Jitsu to be, as a whole, to be included to Olympics para at least yung support, yung na parang, kasi maganda na maging part ng Olympic sport ang Jiu-Jitsu kasi it will benefit a lot of athletes and mas maraming support, syempre of course pag Olympic sport na yung isang sport. Then, for us, na syempre kaming mga nandito ngayon, pag wala na kami, may mga sumunod sa amin. And which is hindi naman imposible kasi like yung recent Asian Championship, our youth team deliver a good result. Meron, as far as I know, meron 5 golds and silver and bronzes. So, ayun, kumbaga parang sana tuloy-tuloy na maganda yung progress with the sa grassroots dito sa amin, ay Pilipinas. Then, of course, the support, nandiyan, na hindi mawawala yun. And, ayun, sana magtuloy-tuloy yung gano'n na parang kahit na, kasi hindi kami lagi nandito. So, I wish na yung makasusunod sa amin yung tutuloy-tuloy na. Especially the local Filipino athlete. Kasi, syempre, nanggaling ako dun eh. So, I'm really, for the local athletes talaga. Yun sila ang magtutuloy ng kung ano yung mga nasimulan na natin. Well, on that note, congratulations and good luck sa iyong mga susunod pang laban. And we're really proud of you, isa sa ating mga tinitingala. Maraming salamat, World Champion, Filipino Jiu-Jitsu practitioner, and one of the most decorated martial artists in the Philippines, Annie Ramirez. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you po.